Okay, before we learn and study the words of God together, brothers and sisters, inaanyayahan ko po kayong lahat. Tayo pong lahat ay umuko at tayo pong lahat ay manalangin. Let's all pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po. Salamat dahil po sa kaligtasang ipinagkaloob niyo po para po sa amin. Salamat sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng pagmamahal, ng biyaya at paggabay sa inyong dakilang iglesia. Patuloy niyo po kaming tinutustusan ng biyaya na sinusundan pa ng mas maraming biyaya upang lumago ang aming mahihinang pananampalataya at upang magamit po kami para sa lahat ng mga gawang mabubuti, especially sa pagmamahal sa mga kapatiran at sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga nawawalang kaluluwa, lalo na ang mga mahal namin sa buhay. Ama, dalangin ko na kayo po patuloy ang duminig at sumagot sa mga panalangin ng mga brothers and sisters para po sa kanilang mga kapamilya na magpahanggang ngayon ay hindi pa po naliligtas. Alam ko po, bibigyan niyo pa po kami ng maraming pagkakataon upang maakay po namin sila tungo po sa tunay na kaligtasan. Gusto rin po naming pasalamatan kayo, Panginoon, sa nakaraang District 1 Bible Seminar. We believe marami po ang naligtas at umaasa po kami na sila po ay mananatili sa church upang patuloy po nilang matanggap ang pagmamahal at ang biyaya ng Diyos upang sila po ay lumago sa pananampalataya at balang araw ay madala rin nila ang mga mahal nila sa buhay tungo po sa kaligtasan. Gusto rin po naming banggitin sa aming panalangin, Panginoon, ang paparating po naming Grand Bible Seminar next month. Ihandaan niyo na po ang lahat ng mga kapatiran, especially ang kanilang puso, upang magsimula na po silang mag-pray para po sa mga gusto po nilang imbitahin tungo po sa pag-ibig ng Diyos, tungo sa dakilang kaligtasan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, narito po sa harapan ng salita ng Diyos ang inyong mga minamahal na anak. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang sitwasyon. Sa mga may sakit, dalangin ko ang panunumbalik ng kanilang kalusugan. Sa mga may problema, unos at pagsubok sa Christian life, hawakan niyo po sila sa inyong makapangyarihang mga kamay at nawa magpatuloy lamang po sila. Sa bandang huli, alam ko po, pagpapalain niyo po ang kanilang buhay. We also would like to pray sa mga kapatirang hindi na po nakakasimba. Umaasa po kami, nahihipuin niyo po ang kanilang puso upang manumbalik po sila at patuloy po nilang matanggap ang pagpapala ng Diyos. Sa mga sandaling ito, dudulog po kami sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang matatamis na salita ng Diyos sa aming pag-aaralan ngayon. Buksan niyo po ang puso at isip ng mga kapatiran upang malinaw po nilang maunawaan ang kalooban ng Diyos sa salita ng Diyos ngayong araw at umaasa po kami na pagkatapos po nilang matutunan, maunawaan ang salita ng Diyos, maiukit nawa ito sa kanilang puso at magkaroon sila ng desire na isabuhay ito upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa kanilang buhay Kristyano. Dalangin din namin, Panginoon, lahat ng mga pamilya ng mga misyonaryo, kasama ng mga pamilya ng mga ministers, na nawa, ingatan niyo po lagi sila, gamitin sila bilang napakalakas na instrumento upang maipangaral ang Ebanghelyo sa buong Pilipinas at marami po ang makarating sa tunay na kaligtasan. Hiling ko rin po, Panginoon, na ilagay niyo po sa aking mahihinang bibig, maipangaral ko lamang sa mga brothers and sisters ngayon, ang mga salita ng Diyos na alinsunod sa inyong dakilang kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, for our main scripture, buksan po natin New Testament Gospel of John, chapter 15. Ebanghelyo ayon kay Juan, kapitulo 15, versikulo 7 at versikulo 8. The Gospel of John, chapter 15, verse 7 and verse 8. Babasahin ko po from verse 7 and verse 8, dalawang talata lamang po. Brothers and sisters, ito po ang salita ng Diyos. John chapter 15, verse 7 and verse 8. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Ito po ang salita ng Diyos. Once again, good morning po sa inyong lahat. Ngayong araw, gusto ko pong pag-isipan po natin ang isang bagay na magbibigay po ng kasiyahan at kaluwalhatian sa Diyos. May tanong po ako, have you ever thought, yun pong question na ganito, paano kaya magiging masaya ang Diyos? Paano ko kaya mabibigyan ng kasiyahan ang Diyos na nagmahal at nagbigay sa akin ng buhay na walang hanggan?
Pinag-iisipan niyo po ba ito kung paano niyo mapapasaya ang Diyos? Ngayong araw, masasagot po yan. Paano ba maluluwalhati ang Diyos? Paano po siya magkakaroon ng kasiyahan? Ang sagot, nandito po sa John 15 verse 8. Ito po yung isang paraan, kaya basahin po natin uli sabay-sabay. John 15 verse 8, 3, 2, 1. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayong magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kaya ngayong araw, ang sermon title po natin, Bear Much Fruit. Kayo'y magbunga ng marami. Gusto ko pong i-take note natin ang sinabi ng Panginoong Jesus dito. Sabi niya, kayo'y magbunga ng marami. Hindi lang niya sinabing kayo'y magbunga. Pero sabi niya, kayo'y magbunga ng marami. Ang mga bungang ito ay mga bunga na hinahanap ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. Napakahalaga, naghahanap ang Diyos ng bunga sa atin. Kung babalikan po natin ang bansang Israel, kung titignan nyo sa Mark chapter 11, mayroon pong nakita ang Panginoong Hesus na puno ng igos na parang napakamalusog. Hinanapan niya ito ng bunga, pero wala itong bunga. Kaya sinumpa po niya ang igos na walang bunga. Ito po ay nagpapatungkol sa bansang Israel na sa labas, parang relihiyoso po sila, pero walang power, walang bunga. Kaya sinumpa po niya sila. Gayun din po sa atin, ang Diyos ay patuloy po na naghahanap ng bunga sa ating buhay Kristiyano. Kaya ngayong araw sa ating sermon, I would like to share dalawang bagay. Una, paano ba magbubunga ng marami sa ating Christian life? Pangalawa, ano-ano ba ang mga bungang ito? Iisa-isahin po natin, and I hope, while listening sa sermon, ay magkaroon po talaga kayo ng desire na mabigyan ng Diyos ng mga bungang ito kasi nga naghahanap siya ng bunga sa atin at ito po ang nakapagpapasaya at lumuluwalhati sa Diyos. Take note uli, sabi niya, kayo'y magbunga ng marami. Hinahanapan niya po tayo ng bunga. Kaya first point, paano ba tayo magbubunga ng marami? Tingnan po natin, i-bookmark po natin ang John chapter 15. Atras po tayo, Mateo chapter 13. Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 13. Gospel of Matthew chapter 13, verse 3 to 8. Ito po yung unang paraan para magkabunga po tayo. Gospel of Matthew chapter 13, simula po verse 3 hanggang verse 8, I will read. At nagsalita siya sa kanila na maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga na sinasabi, makinig kayo, isang manghasik ang humayo upang maghasik. Habang siya'y naghahasik, may mga binhing nahulog sa tabing daan at dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. Ang iba na may nahulog sa batuhan na do'y kakaunti lamang lupa at kaagad silang sumibol yamang hindi malalim ang lupa. Kaya't pagsikat ng araw, ang mga iyon ay natuyo, at dahil sa walang ugat, ang mga iyon ay tuluyang nalanta. Ang iba ay nahulog sa mga tinikan, lumaki ang mga tinik at sinakal ang mga iyon. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at namunga. Ang iba ay tig-100. Ang iba ay 60. Ang iba ay 30. Ito po yung popular na talinhaga ng manghahasik. Ang paghahasik ng binhi dito ay tumutukoy sa pangaral ng salita ng Diyos. Kapag nangangaral ng salita ng Diyos, may 4 po na uri ng lupa dito. Yung panghuli, mabuting lupa, doon po tumubo yung binhi, lumago, at nagkaroon ng bunga. Take note uli, ang bunga niya, tig-100, 60, ang iba ay 30. Kaya whenever we preach the words of God, ito po ay gaya ng paghahasik ng binhi. Ano po yung binhi? Ito po yung salita ng Diyos. Tignan natin Luke chapter 8. Lucas chapter 8, verse 11. Gospel of Luke chapter 8, verse 11. Ngayon ito ang talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Kayong binhi, ito po yung salita ng Diyos. Ang binhing ito ay buhay. Kahit magasik ka ng binhi, subalit bulok yung binhi, hindi ito tutubo. Dito po, ang binhi ay ang buhay na salita ng Diyos.
At isang araw na ihasik po itong binhing ito sa pamamagitan po ng magandang balita. Tingnan natin unang Pedro. Unang Pedro, chapter 1, verse 23. Medyo maraming verses po ang aking i-share ngayon. 1 Peter, chapter 1, verse 23. Unang Pedro, 1, versikulo 23. Babasahin ko po, verse 23. Ipinanganak na kayong muli hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Kayong binhi, ito po ang salita ng Diyos, hindi siya sira. Sabi dito, buhay. Buhay na binhi. Buhay at nananatiling salita ng Diyos. Verse 25. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatiling magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Ipinangaral sa atin ang magandang balita. Salamat sa Diyos. Last week, we held cell group District 1 Bible Seminar, and I believe naligtas po yung mga nakapakinig. Kaya ang paghasik ng binhi ay pangangaral ng salita ng Diyos. Ang binhing ito ay buhay. Ito po yung ibanghelyo na ihasik. Kung ang puso po nyo ay gaya ng mabuting lupa, kung ito po yung pusong nagpakumbaba, pusong naghahanap ng katotohanan, at pusong naniniwala ng lubos sa salita ng Diyos na ipinangaral sa Kanya, doon papasok ang pananampalataya, tutubo ang binhing ito, at habang tumatagal, ito po ay magmamature, magiging puno, at magkakaroon ng maraming bunga. Kaya ano po yung unang paraan para tayo magkaroon ng bunga? Dapat mahasikan muna ang inyong puso ng binhi ng salita ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Dapat maligtas ka muna. Kung hindi maliligtas ang tao, useless na hanapan siya ng bunga. It's just like a seed. Hinahanapan mong tumubo at mamunga, ay patay naman po yung seed na yon. Or yung seed na yon, hindi mo na ihasik sa tamang lugar. Kaya nga, dapat ligtas muna tayo. Kapag ligtas na po talaga tayo, kapag naunawaan na natin sa ating puso ang pag-ibig ng Diyos, sisibol po ito, magmamature po ito, and later on, magkakaroon kayo ng bunga, 30 folds, 60 folds, and 100 folds. Bakit mahalaga ang bunga? Sapagkat ang bunga ang senyales na ligtas ka na. Kung walang bunga, ito po ay napakalaking problema. Kaya nga pag naligtas ka, lalago ka at magkakaroon ka ng bunga. Tingnan natin Colossians chapter 1. Colossians chapter 1 verse 6. Colossians 1 versikulo 6. Colossians chapter 1 verse 6. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo. Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Alam natin ang Colossians 1:6 ay araw ng kaligtasan. May araw na inyong narinig, hindi lang narinig, naunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Nahasikan ka ng binhi ang salita ng Diyos, naunawaan ito, hindi po ng iyong isip lamang, naunawaan ito ng iyong puso. Kaya sabi dito, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa sanlibutan. Lalago po ito, and later on, magkakaroon ng bunga. Napakahalaga ng bunga. Ang Panginoong Hesus naganap siya ng bunga sa bansang Israel. At sa atin din po, mahalaga na nagkakaroon tayo ng bunga. Why? It is the sign that you have life and you are saved. Kung walang bunga, hindi po yan senyalis ng kaligtasan. And that's why sa Matthew chapter 7 verse 20, kaya't makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga, sabi po ng Panginoong Hesukristo. You will know them by their fruits. Kaya ang tunay na Kristiyano, hinahanapan po talaga ng bunga ng Panginoong Jesus. Kaya dapat, ang bawat isa sa atin ay may assurance ng salvation. Kung hindi po kayo sure sa inyong kaligtasan, never pong lalago ang pananampalataya at never na magkakaroon ng bunga. And that's why, makinig po, kaya paulit-ulit ang ating Bible seminar.
Sa kapakanan ng mga baguhan, kulang pa ng experience, sometimes nagtatanong kayo sa amin, bakit ba paulit-ulit na lang ang Bible seminar? Bakit? Kasi kailangan po yung inyong knowledge ay bumaba sa puso. Tinutulungan po kayo. Minsan nakapakinig kayo ng one time na Bible seminar, 2 times, pero yung puso nyo hindi pa handa. Yung binasa ko kanina, may 3 uring puso na hindi paligtas. Tabi ng daan, batuhan, tinikan. Minsan, bato pa yung puso mo. Kahit hasikan natin ang salita ng Diyos, tumatalbog. After Bible seminar, wala kang naunawaan. Minsan, tabi ng daan. Sa umpisa, masaya. Pero pag marami ng problema, umaalis na. Minsan, tinikan, nasasakal sa maraming alalahanin sa buhay. Kaya nga itong 3 ito ay hindi pa po ready. Pero darating yung time na yung puso mo magiging mabuting lupa at ready ka na. And that's why may proseso ng pag-uulit-ulit ng Bible seminar. Until such time na yung narinig mo ay naunawaan mo na sa puso mo, doon na po mangyayari ang tunay na kaligtasan. Kaya paulit-ulit ang Bible seminar because we are helping you have assurance of salvation. Kung wala kayong kasiguruhan ng kaligtasan, magiging relihiyoso lamang po kayo gaya ng bansang Israel. Hinanapan sila ng Diyos, gaya ng puno ng igos ng bunga. Parang napakaraming dahon, pero wala silang bunga. Gayon din, useless ang pagsisimba-simba natin kung walang bunga. Magkakaroon lamang ng bunga kung nagkaroon na kaya talaga kayo ng tunay na assurance. Dapat bawat isa sa atin, mayroon tayo dito sa puso, walang duda, 100% pupunta ako sa langit kahit mamatay ako ngayong araw. Dahil naunawaan ko na ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat mahasikan ka muna ng binhi, ito po yung salita ng Diyos, at dapat yung puso mo ay pusong naghahanap na ng katotohanan. Marami na akong na-meet na nakinig ng Bible seminar, pero hindi pa ready ang puso. Kaya kahit anong pagpapaliwanag ko sa counseling, hindi nila maintindihan ang napakaganda at dakilang pag-ibig ng Diyos. Yung iba, it's just a knowledge. Wala pa talaga sa kanilang puso. Why? May preparasyon po kasi yung ating puso. Kaya huwag kayong mainip, kaya paulit-ulit ang Bible seminar natin hanggang sa yung puso nila ay ready na. Kapag ginasik na po natin ang words of God, dun na po yun mabubuhay, dun na po tutubo, and later on magmamature sa church at magkakabunga. Kaya ang unang paraan para po tayo magkaroon ng bunga, make sure na ligtas ka muna. Pangalawa, balikan po natin ng John chapter 15, verse 5. John chapter 15, verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Pangalawa, kung saved na kayo, kailangan yung manatili, abide in me, sabi ng Diyos. Kailangan yung manatili sa church. Inilarawan po, kapag yung binhi may buhay na ihasik sa mabuting puso, tutubo po ito lalago, and then magkakaroon ng mga sanga. Bago magbunga, dapat manatili muna yung sanga sa puno. Kaya nga, ang second na paraan para tayo magkabunga, kailangang manatili tayo sa church. Anumang hirap ng buhay, maraming man kayong pinagdaraan ng pagsubok, hindi po option ang pag-alis sa church. Ang mananatili sa church, ito po ay must. It is a must. Gaya po ng sanga, nananatili lamang sa puno. Kapag nananatili siya at nabibigyan ng tamang provision, later on, makikita nyo ang mga bunga. Kaya napakahalaga ng abiding in the Lord. Ito po yung pananatili sa church. Ulitin ko, leaving the church is not an option. Kung talagang saved ka na, you must abide in the church. Ito po ay talagang istriktong utos ng Diyos sa atin. Manatili kayo sa church, marami ka mang problema, magkasakit ka man, bumaba man yung kita mo sa negosyo mo, mamatayan ka man, sabi ng Diyos, abide in me. There are cases kasi, kung marami ng problema, ayaw nyo nang mag-abide sa church. Kayo po ang kawawa. Para kayong sanga na naputol sa puno. Anong mangyayari sa sanga? Matutuyo na po. Anong ibig sabihin nun?
mawawalan na kayo ng reward sa langit. Ang natuyong sanga, never na po yan magagamit. Never na po yan magkakabunga. Bakit? Naputol sa puno. Kaya, yung sanga, kailangan lamang niyang manatili. Naintindihan po. Much in the same way, bawat isa sa atin, kailangan yung manatili sa church. At kapag nananatili kayo, maghintay lang kayo ng ilang panahon, magkakaroon kayo ng mga bunga. Kapag ganon, kapag tumingin sa atin ng Diyos, nakangiti po siya. Yung anak ko, itong Kristiyanong ito, ay nagkakaroon na ng bunga. Kaya you have to abide in the church. Pangatlo, tingnan natin, John 15, verse 7. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Ang sunod, upang magkabunga po tayo, kailangang manatili ang salita ng Diyos sa atin. Ano po ito? Hindi lang po dapat tayo makinig ng salita ng Diyos, kailangan pong ang salita ng Diyos ay naisa sa buhay natin. Doon lang kasi magkakaroon ng bunga ang words of God once we obey. Faith without doing something is dead, sabi nga. Ang pananampalatayang di nahahayag sa gawa ay patay. Kaya nga, every week, nag-preach po kami ng words of God. But I really wonder, sumusunod kaya sila? Sinasabuhay kaya nila? Kung hindi nyo isa sa buhay ang words of God na napakinggan nyo, mahirap talaga magkaroon ng bunga. Why? Because the power of the words of God happens when you obey. Doon lang magkakaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos kung susunod kayo. Just by merely hearing, it's just an information. There will be walang transformation na mangyayari kung walang pagsunod. Kaya napakahalaga ang pagsunod sa salita ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, yung words of God, ang aking salita, makapangyarihan yan. At babalik yan na may bunga if you obey. Tignan natin, Isaiah 55. Isaiah chapter 55, verse 11. Isaiah 55, verse 11. Isaiah chapter 55, verse 11. Pwede po, basahin po natin ang sabay-sabay at dahan-dahan. Verse 11, 3, 2, 1. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Ang ibig sabihin ng verse na ito, ang Diyos ay hindi sinungaling. Kung ano yung sinabi niya, tinutupad niya. And that's why, ang salita, bumabalik sa kanyang may bunga. Ganon din po sa atin. Whenever the Word of God is preached, it must be understood in our heart. Pero hindi lang yun. We must have the desire to live according to the words of God. We must have the desire na isabuhay ito. At habang hinasabuhay po ninyo, mark my word, magkakaroon kayo ng napakaraming bunga. Kaya nga, naghahanap ang Diyos ng bunga sa atin. Ang unang tatlong paraan, para magkaroon tayo ng bunga, you must be born again first. Kailangan yung mag-abide sa Diyos, sa church, at kailangan yung sundin, isabuhay ang salita ng Diyos. May ibang paraan, pero sa tingin ko itong tatlong paraan na ito, ang ibabahagi ko lamang sa inyo kasi ito yung pinaka-effective. My dear brothers and sisters, ulitin ko. Tanong, gusto niyo bang mapasaya ang Diyos? Gusto niyo po bang nagagalak siya? Bear fruits. Kaya ngayon, second part ng aking sermon, ito po yung pinaka-part ng aking sermon. Ang tanong, ano ba yung mga bungang ito? Naganap po ako at ibabahagi ko po ang 5 bunga na hinahanap ng Diyos sa atin. Balikan natin ang John chapter 15, verse 8. John chapter 15, verse 8, I will read once more. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Parang kung babasahin lang, kung isang beses, parang walang dating pero sobrang ganda. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati.
The term naluluwalhati ay isang bagay na malalim yung kahulugan. Ito po ay parang naitataas natin ang kanyang pangalan. Napupuri siya. Nabibigyan natin siya ng napakataas na importansya sa ating buhay. Nagiging masaya siya. Paano? Sa pamamagitan nito, sabi niya na kayo'y magbunga ng marami. Simple lang, ang isang magsasaka, nagtatanim siya. Para saan? Para may anihin siyang bunga. Wala pong isang magsasaka na magtatanim ng palay, pagkatanim, iiwanan na niya. Bakit ka nagtanim? Trip ko lang. May ganun ba? Nagpagkapagod siya, inararo niya, magtanim ay di biro, maghapon, nakayo ko. Sobrang hirap. Ang magsasaka, nagtatanim siya, isang dahilan lang. Kasi mag-wait siya, aalaga niya, hanggang sa may anihin po siyang bunga. Ganun din po. Nilagay tayo ng Diyos sa sanlibutang ito. Niligtas niya tayo. Sa huli, naghahanap siya ng bunga sa atin. Hindi lang po isang bunga na kayo'y magbunga ng marami. Ano po ang unang bunga na hinahanap ng Diyos sa atin? Matatagpuan sa Galatia chapter 5. Ito po yung una. Galatia chapter 5, verse 22 to 23. Galatians chapter 5, verse 22 and verse 23. Basahin po natin ang napakagandang talata, 22 at 23, Galatia 5, 22 at 23, 3, 2, 1. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Sa puso po natin, naihasik po yung binhi. Dahil buhay ang binhi, tumubo po ito. And then later on, yung binhi buhay, naihasik sa magandang puso, ito po yung mabuting puso, nakabuhay, lumago, habang nag-aabide po kayo at may words of God, ito po ay tutubo. And then magkakaroon po ito ng mga iba't ibang bunga. Ang unang bunga, para sa akin, ito po ay parang kumpul. Isang kumpul. Ito po yung fruits of the Holy Spirit. Kaya, fruits of the Spirit. Meron pong 9 na bunga. Yung 9 na yan, kung isa-summarize natin, kung ito po ay nagbubunga sa atin at lumalabas, ito po yung mangyayari. Anong mangyayari? Magkakaroon po kayo ng transform life. Ito po yung pagbabago ng buhay. Ano po ang unang bunga na hinahanap ng Diyos? Pagbabago ng buhay. Ano ang unang bunga na hinahanap niya? Magbago tayo. Ito po ay isang senyales na ligtas ka na if you are changed. Kaya nga, lalabas ang 9 na bunga ng banal na spirito kapag natural na nahasikan ka na, ligtas ka na, sumusunod ka sa words of God, at nananatili yung sanga sa puno, ang unang kumpol na gustong makita ng Diyos, 9 fruits of the Holy Spirit. Okay? Mahalaga po ito. Di ko maipapaliwanag yung 9 kaagad, pero bigyan ko yung pinakamahalaga. Unahin ko po yung 2 unang bunga na pag-ibig at kagalakan. Tingnan po natin unang Pedro chapter 1. 1 Peter chapter 1. Verse 8 hanggang 9. Unang Pedro chapter 1, verse 8 at verse 9. Babasahin ko po. Hindi nyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagaman ngayon ay hindi nyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag, at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. May 2 dito, iniibig na natin ng Diyos, at tayo ay nagagalak. Galak na hindi maipaliwanag. Ito yung mga unang bunga. Love. Anong ibig sabihin ng love na ito?
Dati, wala tayong kakayahang ibigin ng Diyos dahil makasalanan tayo. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? He first loved us. Unang 1, 4:19, we love Him because He first loved us. Tayo umiibig sapagkat Siya ang unang umibig sa atin. Kaya nung naligtas tayo, natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig na yon ang gagamitin natin para magawa nating ibigin Siya. Kaya my dear brothers and sisters, natural po na ang isang tunay na naligtas, nahasikan ng binhi ng salita ng Diyos, kung naligtas siya, natural niyang mamahalin ng Diyos. Bakit? May natanggap na siyang pag-ibig mula sa Diyos. Para maintindihan ang kwento ni Pedro, alam nyo, nung hindi pa naiintindihan ni Pedro ang pag-ibig ng Diyos, dininay niya ang kanyang master, ang Panginoong Hesus, 3 times. Tama po? Pero sa John 21, pagkatapos po ng muling pagkabuhay, binalikan po siya ng Panginoong Hesus. At tinanong siya 3 times ng tanong na napakahalaga, do you love me more than this? Minamahal mo ba ako nang higit kayo sa mga ito? 3 times din. Pinaalala ng Panginoon sa kanya, dati, dininay mo ko. Pero ngayon namatay na ako para sa iyo, minahal kita, at nabigyan na kita ng pagmamahal. Naunawaan nito ni Pedro. Natanggap niya ang pagmamahal ng Diyos, kaya ano ang sagot niya? Yes, Lord, you know that I love you. Nalalaman mo na minamahal kita. Anong ibig sabihin? Nung di pa niya naiintindihan o natatanggap ang pag-ibig ng Diyos, kasi hindi pa namamatay si Jesus Christ, hindi pa kayang mahalin ni Pedro ang Panginoong Hesus, kaya dininay niya ng 3 beses. Pero, nung namatay na ang Panginoong Hesus at naunawaan na ni Pedro ang pag-ibig ng Diyos, nung natanggap na niya, nagawa na niyang mahalin ang Panginoong Hesus. Namatay po si Pedro para sa gospel, para po sa Panginoong Hesus. Tayo rin po. Kung talagang natanggap niyo ang pag-ibig, ang unang bunga pag-ibig. Paano niyo magagawang mahalin ng Diyos? Number 1, you love the Word of God. Kaya tayo nagbabasa na ng salita ng Diyos at gusto na nating makinig ng salita ng Diyos. Number 2, we love our brothers and sisters. Ito po ang ating slogan for this year, love one another. And then pangatlo, you will love the unsaved. Anong ibig sabihin? Gusto mo rin po silang maligtas. Natural itong makikita na bunga sa mga naligtas na. Next po, yung joy. Kayo nagagalak na hindi maipaliwanag, sabi ni Pedro, na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kaya kung may love na, susunod, mayroon din pong joy. May joy po ba sa inyong puso? Parang wala. Do you have this joy? Ito po yung joy na hindi na mawawala. Alam niyo po, sa puso natin may puwang. Anong hinahanap ng Diyos na puwang na yon? Yun yung tunay na kaligayahan. Sino ba ang tunay na kaligayahan? Ang Panginoong Hesukristo. Ang tunay na kaligayahan, source ng kaligayahan, source ng pag-ibig, source lahat ng magagandang bagay ay ang Panginoong Hesus. At kapag naligtas kayo, yung puwang na hinahanap nyo sa puso nyo, pinunan na ng Panginoong Hesus. Kaya pag naligtas tayo, nasa atin na ang Panginoong Hesus, and naturally we have this joy. Hindi ito mawawala. Hindi nito ibig sabihin na hindi na kayo mamumroblema. Hindi nito ibig sabihin na hindi ka na magkakasala. Tao lang tayo. Pero deep inside, I have joy, joy, joy. Down in my heart. Down in my heart. Sabi ng kanta. Sa kaibuturan ng ating puso, mayroon pong kagalakan na bagaman hirap na hirap tayo, nagagawa nating magpasalamat pa rin sa Diyos. Kasi nilagay niya sa ating puso ang tunay na kagalakan. Awit chapter 4, para maintindihan nyo. Awit number 4. Psalm number 4, verse 7. Awit 4, verse 7. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso, kaysa ang kanilang butil at alak ay sagana. Noon po, masaya ka kung may butil at alak. Ito ay tumutukoy sa mga pisikal na mga bagay. Pero, sabi ni ng mga aawit, ikaw ang naglagay ng kagalakan sa aking puso.
Ang Diyos lamang ang magbibigay ng tunay na kagalakan. Siya po mismo yung kagalakan. And when we were saved, dumating siya sa ating puso. Noon po, personally, I was really looking for this joy. I thought, yung kagalakan ay makukuha ko sa pera, sa yaman, sa magandang kalusugan. Hindi pala. Makukuha ko yon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung tayo po ay naligtas, natural, mayroon po tayong kagalakan. Isa itong bunga. Bagaman napakahirap ng Christian life, gaya ng mga alagad, sige lang, hintayin lang natin ang rapture. Matatapos din ito. Mayroon tayong hope, mayroon tayong joy. Matatapos din ang hirap. Later on, may naghihintay sa atin na langit. Kinatural po, may joy tayo. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa, si Propeta Habakuk. Tingnan natin ang lumang tipan. Habakuk chapter 3. Verse 17 to 18. Habakuk, Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang 18. Chapter 3, verse 17 and verse 18. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Bagaman ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan, gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Literally, sa panahon po ni Prophet Habakuk, ang Israel ay under ng persecution at pagpapahirap ng mga mananakop na kalaban. Anong ginagawa ng mga kalaban? Sinisira nila ang pananim sa Israel. Pinapatay nila yung mga alagang hayop sa bansang Israel. Kaya walang-wala na talaga. Walang maaani, walang pagkain. Literally, walang-wala na. Dumapa na si Propeta Habakuk. But in the midst of suffering, sinabi niya, gayon may magagalak ako sa Diyos ng aking kaligtasan. Bakit? Nawala sa kanya lahat, pero may isang hindi nawala. Ano po yun? Ang Panginoong Jesus. Brothers and sisters, having Jesus Christ in our life, nasa atin na lahat. What else could you ask for? Nasa atin na po lahat. Because this Savior, this God is an awesome God. And the fact na nasa atin siya, kasama natin siya, sapat na yun, lubos-lubos na kaligayahan na yun. Nasa inyo na po lahat, bakit di pa rin kayo masaya? Nung naligtas ako, I knew I have all. Nasa akin na po lahat. Anong ibig kong sabihin? The fact na ligtas na ako, and the Holy Spirit is with me, meron akong joy. I have the Comforter, mang-aaliw. Bagaman maraming problema, mayroon pa ring tunay na kagalakan sa ating puso. Mayroon po ba kayong kagalakan? Lumalabas ba yung pag-ibig at kagalakan sa inyong buhay Kristiyano? You should check. Kung talagang ligtas, natural po yung lalabas po yan. Next doon sa fruit ay peace. Anong ibig sabihin ng peace na yan? Dati kaaway tayo ng Diyos. Pero naipagkasundo na tayo sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus. Yung kaaway, ginawa ng anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, tayo na rin po ang nangangaral ng reconciliation. Kaya sabi sa Matthew 5:9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Marunong na tayong magpatawad, brothers and sisters. Kapag ligtas na kayo, kahit may nakagawa sa inyong kamag-anak nyo at sinumpa nyo, babalikan nyo siya, i-evangelize nyo siya. Why? You have peace. Naipagkasundo ka na sa Diyos at gusto mo na rin makipagsundo sa Kanya. At gusto mo na rin maipagkasundo siya sa Panginoong Jesus kasi ang mga kaaway ng Diyos, impyerno po yan lahat. Kaya ang mga tunay na naligtas, meron silang peace. Ambassadors na po tayo. Anong ibig sabihin? Tayo ang nangangaral ng pakikipagkasundo. Kayong mga makasalanan na lumayo sa Diyos, manumbalik na kayo sa Kanya, maniwala kayo, manampalataya kayo sa Kanyang pag-ibig, at kapag naligtas na kayo, hindi na kayo magiging kaaway, bagkos magiging anak na kayo ng Diyos.
And that's why we preach this message na kailangan po nilang maipagkasundo sa Diyos. Kaya ito po yung unang kumpol ng bunga. Ulitin ko, wala akong time sa siyam na yan. 3 lang muna. Anyway, dapat mahayag yung fruits of the Spirit. Ito po yung siyam na bunga. Ito yung unang hinahanap ng Diyos. At kapag lumalabas yan, ulitin ko, natural, transformed life meron kayo. Mapapansin ito ng mga tao, nagbago ka na. Imagine po, meron kang ate na nakaaway mo. Kasi halimbawa, example lang po, binigyan kayo ng parte ng inyong lupa, isang hektarya, kinuha niya 1.5. Sabay sa'yo 0.5 lang. Kaya matagal kayong hindi nag-usap. Meron kayong alitan. Minsan nangyayari yan sa family. But, kapag naligtas ka na, ikaw na mismo susuyo sa kanya. Kung gusto mo, pati yung 0.5 sa'yo na eh. Mag-Bible seminar ka lang. Oh, gaganon po siya, really. Ganito tayo mga ligtas na. We have peace and that's why we share this peace. Tama po? Kaya nga magtataka sila. Kaya dear brothers and sisters, ilang taon ka na sa Manila Central Church, lumalabas ba yung siyam na bunga na ito? Kung hindi, may problema tayo. Nagbago ka na ba? Tanungin niyo po ang inyong sarili, Panginoon, nagbago na ba ako? Ilang taon na ako dito? May nabago na ba? Kung wala pa, mag-Bible seminar tayo uli. Natural po dapat, unang kumpol ng bunga, ulitin ko, siyam na bunga ng Espiritu. Okay? Dapat lumabas po yan. Pangalawang bunga, punta tayo sa Hebrews chapter 13, verse 15. Hebrew chapter 13, verse 15. Hebrews chapter 13, verse 15. Basahin po natin, sabay-sabay. Hebrews 13, verse 15, 3 to 1. Kaya't sa pamamagitan niya, ay magandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Kaya pangalawa, fruits of lips. Isa-isay natin. Ang unang kumpol ng bunga, fruits of the Spirit. Pangalawa, fruits of lips. Ano ito? Isa-isahin po natin. Dapat lumalabas po yung fruits of lips na iyan. Nung naligtas po tayo, sabi po ng Biblia, bago tayo maligtas, ang bibig po natin, sabi ni Isaiah sa 59 verse 3, ang inyong mga labi ay nagsasalita ng mga kasinungalingan, ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Yun po tayo nung hindi pa tayo ligtas. Nung di pa tayo ligtas, gaya ng bansang Israel, sabi ng Diyos, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Religious lang tayo noon. Ang lips natin nagsisinungaling, at yung lips natin kunyari sumasamba sa Diyos, pero pag uwi, iba na yung sinasabi ng lips natin. Pero nung naligtas tayo, nag-iba na yung ating mga labi. Ano po yung labi ito ngayon? Ito po yung labing nagpupuri sa Diyos. Kaya sabi niya dito, alay ng pagpupuri sa Diyos. Kapag naligtas na tayo, anong labi ang gusto ng Diyos sa atin? Labi na nagpupuri sa Kanya. Brothers and sisters, I observe sometimes, before we start our sermon, meron tayong congregational song, tama po ba? Meron po akong mai-advise. Please sing. Purihin natin ang Panginoon gamit ang ating labi. Kung hindi nyo alam, mayroon naman pong may lyrics, di ba? Sa una, parang dub smash muna. Pero sa pangalawang line, alam mo na yun kasi na-layout na po yung flow ng music. Kaya dapat masaya tayong nagpupuri at kumakanta. Dapat kakitaan naman yung lips natin, fruits of lips. Ito po papuri sa Diyos. Tignan natin, Awit 63. Awit 63, verse 3. Mga awit, number 63, verse 3.
Sapagkat ang iyong tapat na pag-ibig ay higit na mabuti kaysa buhay, pupurihin ka ng aking mga labi. Si King David, alam natin, talagang marami siyang sinulat dito po sa aklat ng mga awit. Naintindihan niya ang tapat na pag-ibig ng Diyos. Sa mga gulo ng kanyang buhay, naroon ang Diyos. Kaya pinuri niya ang Diyos gamit ng kanyang mga kinumpos na mga awit dito sa Bible. Nasa gitna po ng Bible natin ang aklat ng mga awit. Sana mapaalalahanan tayo, anumang sitwasyon ng buhay, dapat mayroon tayong lips na nagpupuri sa Diyos. Kasama po ng pagpupuring ito ay lips na gumagalaw upang manalangin. Tingnan natin Santiago chapter 5 verse 13. Santiago chapter 5 verse 13. James chapter 5 verse 13. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Mayroon ba sa inyong nagdurusa, manalangin siya. Mayroon bang masaya, umawit siya ng papuri. Fruits of lips. Mga labing nagpupuri sa Diyos at mga labing gumagalaw at nananalangin sa Diyos. Alam niyo po yung malalim na pananalangin, usually, hindi yan naririnig. Usually, gumagalaw lang ang ating mga bibig. Dito po sa Bible, may nakita ang Diyos na napakagandang labi. Kaninong labi? Labi po ni Hana. Alam niyo po ba yon? Tingnan po natin unang Samuel, chapter 1. Unang Samuel, chapter 1, verse 12 to 15. Wala pong anak, ito pong si Hana, kaya siya po ay dumaing sa Diyos at humingi. Nangako siya, pag binigyan mo ako ng Diyos ng anak, ibabalik ko siya sa iyo. At pinakinggan po siya ng Diyos. Pero nag-pray siya ng taimtim. Unang Samuel, chapter 1, verse 12 to 15. Babasahin ko po. Habang siya'y patuloy sa pananalangin, sa harapan ng Panginoon, pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibig. Si Ana ay tahimik na nananalangin, tanging ang kanyang mga labi ang gumagalaw. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig. Kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya't sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan ka magiging lasing? Alisin mo ang iyong alak. Verse 15, basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit sumagot si Ana, hindi Panginoon ko, ako'y isang babaeng lubang naguguluhan. Hindi ako nakainom ng alak o inuming nakakalasing, kundi aking ibinubuhos ang aking kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Grabe po yung kanyang prayer. And that's why yung labi lang po niya ang gumagalaw. Ano po ang magagandang labi? Ano po yung fruits of lips? We praise God ano man ang hirap at pagsubok. And then, kahit maraming pagsubok, may labi tayong nagbubuhos ng ating puso na nanalangin sa Diyos. Wala naman po siguro sa ating nagpipray, napakalakas, pati yung kapitbahay naririnig niya. Mayroon po ba kayong narinig? Pag ganun may problema, yung panalangin niya. Panginoon! Yung binubuhos na puso sa pananalangin, really, gumagalaw lang po yung bibig. Nung naisip ko po ito, wow! Masaya ang Diyos ko pag ating binubuhos ang ating puso sa ating mga prayer. Ano yung laman ng prayer natin? Panginoon, iligtas mo na po si mama ko, si papa ko, yung kapatid ko. Parang awa nyo na po. Nagmamakaawa. Please, tulungan nyo akong makapag-abide sa church. Ang company namin, nag-iba ng schedule. Tulungan niyo po ako, Panginoon, para makapag-abide ako na yung Sunday, wag nilang kunin sa akin. Maibigay ko nawa ito. Ito yung mga prayers at pagsusumamo natin sa Diyos. Tulungan niyo akong makasama sa young adult retreat, Panginoon. Bagaman wala pa akong registration. Ipuin niyo po ang puso ng nanay ko para bigyan niya ako ng pang-registration. Sana makasama ako. Binubuhos natin. Ito po yung mga labi, gaya ni Ana. Nag-imagine po ako, talaga siguro yung bibig niya, talagang nakita ni Eli, iba yung galaw. Kasi sabi niya, binubuhos ko ang aking puso sa pananalangin sa iyo, Panginoon. Brothers and sisters, we must have yun pong fruits of lips na ito. Dapat napupuri natin ang Diyos. Dapat
Yung lips natin gumagalaw sa pananalangin. May isa pa na fruit of lips. Makikita natin yan sa Song of Solomon. Tingnan natin, awit ng mga awit. Awit ng mga awit. Sa ibang Bible, awit ni Solomon, Song of Solomon. Chapter 4, verse 3. Song of Solomon, chapter 4, verse 3, awit ng mga awit, 4, versikulo 3. Basahin natin sabay-sabay din po. 3, 2, 1. Ang iyong mga labi ay gaya ng pising mapula, at ang iyong bibig ay kahali-halina. Ang iyong mga pisngi ay gaya ng kalahati ng granada sa likod ng iyong talukbong. Dito po, ang chapter 4, ito ay kung paano tinitignan ng Diyos ang mga banal, gaya po natin. Ang Song of Solomon ay pag-iibigan ni Haring Solomon at ng babaeng Shulamita. Si Solomon ay larawan ng Panginoong Hesus at ang babae ay larawan ng church, larawan po ng mga ligtas na Kristiyano. At ang gusto ng Diyos ng Panginoong Hesus na labi sa atin, labi na gaya ng pising mapula. Hindi po literal nalagyan ng lipstick na pula, hindi po. We all know kapag narinig natin ang pula, ano po yung nasa isip natin? Ito po yung dugo ng Panginoong Hesus. Ano po ito? Lips that proclaim the blood of our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po, kapag may mga bago at nagbigay ng testimony, ano yung hinihintay niyo na banggitin ng labi niya? Dugo ng Panginoong Hesus. Kapag hindi niya nabanggit, di ba may side sa puso natin? Parang wala pa. Yes po, natural ito. Hindi ko po sinasabing maging technical tayo, pero di ba mayroon pong appeal sa ating puso kapag nabanggit na po niya, I got saved? Lahat pala ng kasalanan ko ay napatawad na ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kapag nasambit niya yon, di ba't masaya ang ating puso? Of course, ang kaligtasan ay hindi lamang sa testimony. Ang ibig ko pong sabihin, yung lips na nagpuproclaim ng dugo ni Kristo. Bakit? Ang dugong ito ang pinakamahalaga para po tayo magkaroon ng tunay na kaligtasan. Kaya sabi ni Haring Solomon sa kanyang minamahal, ang inyong labi na may pising mapula. Ito po dapat ang lips na nagpro-proclaim, dugo lamang ng Panginoong Hesus ang tanging paraan para maligtas tayo. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, hindi sa pamamagitan ng kung anong-anong paraan ng mga tao. It should be the blood of our Lord Jesus Christ. Hebrew chapter 9. Tingnan po natin. Ipaalala ko po sa inyo ang dakilang dugo ng ating Panginoon. Hebrew 9:22. Hebrews chapter 9, verse 22. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ito po dapat, ang fruit of lips natin na sinasabi, kung walang pagdanak ng dugo, hindi mapapatawad ang iyong mga kasalanan. Kaninong dugo to? Atras tayo, Hebrews 9 verse 12. Mga Hebreo, 9, versikulo 12. Memorize natin to lahat. Alam na alam natin ito. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang. Sa dugong yun may tiniyak ang Diyos. We were assured of eternal redemption. Ano po ang gusto ng Diyos? Na fruit ng lips natin. Ang lips na nagpuproclaim sa dugo ng Panginoong Jesus. Lips na mapula. Hindi po literal ha. Lips na kakakitaan ng pagbabanggit ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, brothers and sisters, pag nabigyan kayo ng chance na magbigay ng testimony, samantalahin nyo. Hindi yung, ako na naman.
Sometimes ako po ay nalulungkot kapag ganun sa cell group fellowship. Alam niyo po, nung ako po, sana ako matawag. Sa puso ko, sana ako matawag. Sana ako matawag. Why? Natural naman eh. Yung lips natin gusto nang magpatotoo kung ano yung naranasan nating pag-ibig ng Diyos. Sinasabi na natin ang ating salvation testimony, because of the blood of our Lord Jesus Christ, naligtas ako. Lahat na pala ng aking mga kasalanan, walang kondisyon, minahal niya lang ako, naawa lang siya sa akin, niligtas niya ako. Ano lang ang ginawa ko? Sumampalataya, naniwala ako sa kanyang pag-ibig. Minsan, may mga kapatiran tayo na feeling nila walang nagmamahal sa kanila. Sometimes may mga family tayo na broken, distorted family, iba-iba tayo ng background. At parang feeling mo walang nagmahal sa'yo. And yet, isang araw, pinangaral ang magandang balita. Doon mo naunawaan, mayroon palang nagmamahal sa akin. Sino siya? Ang Panginoong Jesus. At paano niya pinatunayan ang kanyang pagmamahal sa akin? He died on that cross. On a hill far away, stood an old rugged cross. Napakaganda po ng kanta. Rugged cross. Bakit? Tumulo yung dugo. Kahoy. Kaya nga, naligtas po tayo. I cherish the old rugged cross, sabi niya. Yun po yung chini-cherish natin. That's why, sa ating testimony, ano po yung fruit of lips na yan? We proclaim about the blood of our Lord Jesus Christ. Napakaraming kanta. Ang iyong puso kaya'y nalinis na, nahugasan na ba sa dugo? Di ba? What can wash away my sin? Ano po? Nothing but the blood of Jesus. Fruit of lips. Ito po ay natural sa mga tunay na Kristiyano. Hindi ito paulit-ulit. Ito yung totoo. Ito yung facts. Di ba? Kaya nga paulit-ulit. Bigyan ko isang facts. Ang araw sumisikat sa silangan, lulubog sa kanluran. May magko-complain pa, bakit sa silangan sumikat to? Gusto ko naman sa north. Pwede bang ganon? Pag sumikat yan sa north, may problema. Maghanda na tayo, magugunaw na ang mundo. Naintindihan po nyo, but the same. Tell me the old story. It's just the same. Pare-pareho. Ano po yun? Ang dugo ng Panginoong Hesus, pinuproclaim natin sapagkat ito ang nagpasigurado sa atin ng walang hanggang katubusan. Tanong ko po, tubos na ba lahat ng inyong mga kasalanan? Paano kung may nagawa, namatay bigla? Saan pupunta? Sure? Bakit? Dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Naintindihan po? Kaya fruit of lips. Pangatlo, tingnan natin sa Proverbs 31 verse 30. Mga Kawikaan, 31 verse 30 at 31. Ito po yung pangatlo na hinahanap na bunga ng Diyos sa atin. Mga Kawikaan, 31 verse 30 at 31. Ang alindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. Verse 31, sabay-sabay po. 3, 2, 1. Bigyan siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. Pangatlo po ay fruits of hands. Dahan-dahanin ko na po para maganda. Okay. Bunga, mga bunga ng kamay. Ano po ito? Ano kaya itong bunga ng kamay na ito? Pag naligtas na po tayo, dati yung kamay natin hindi naglilingkod sa Diyos. Pinaglingkuran natin ang sanlibutan ito. Pero kapag naligtas na po tayo, gagamitin na natin ang ating kamay sa paglilingkod sa Diyos. Ang Proverbs chapter 31, simula po verse 10, ay patungkol sa huwarang may bahay. Ang babaeng ito ay simbolo ng church. At ang church kailangan may gawa sa kanyang mga kamay. Kaya pag-aaralan natin ang mga gawa ng kamay na ito. Ang mabibigay ko pong isang halimbawa ay yung nangyari sa bagong tipan na may kapansanan ng kanyang kamay pero pinagaling siya ng Panginoong Hesus. Tignan natin Marcos chapter 3.
Gospel of Mark, chapter 3, verse 1 to 5. Marcos, kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 5. Babasahin ko po. Muli siyang pumasok sa sinagoga at doon may isang lalaking paralisado ang isang kamay. Kanilang minamatyagan si Jesus kung kanyang pagagalingin ang lalaki. Sa araw ng Sabath upang siya'y maparatangan nila. Sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, lumapit ka. At sinabi niya sa kanila, ipinahintulot ba na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabath? O ang gumawa ng masama? Magligtas ng buhay o pumuksa nito, ngunit sila'y tahimik. Verse 5, sabay-sabay po. 3, 2, 1. Sila'y tinignan niya ng may galit, nalulungkot siya sa katigasan ng kanilang puso. At sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Inuunat niya ito at nanumbalik sa dati ang kanyang kamay. Paralisadong kamay tayo nung tayo po ay hindi pa naliligtas. Gaya ng lalaking ito, hindi siya makapaglingkod kasi paralisado nga ang kanyang kamay. Subalit tayo po nung naligtas na tayo, gumaling na ang kamay, kaya ang mga kamay na to ay napakaganda na sa paningin ng Diyos. Kaya ano ang dapat gawin ng mga kamay na ito? Una, ang kamay na ito ay dapat kamay na humahawak sa Bible. Ano po lagi ang kahawak nyo? Sa panahon natin nalulungkot ako, ano ang laging hawak nyo? Alam na alam. Ano po dapat ang laging hinahawakan ng mga brothers and sisters? The Bible. Meron po akong suggestion. Alam ko mahirap, pero sana kung gaano nyo hinahawakan ang inyong cellphone, ay hawakan din natin ang ating Bible. Mahalaga kasi ang Bible sa isang Kristiyano. Wala kang lakas kung wala kang Bible. Sa mga baguhan, bili kayo ng Bible nyo. Sa mga matagal na sa church, baka mayroon naman dito 10 taon na, di pa niya natatapos to. Please, magkaroon kayo ng desire na tapusin ang Bible. Mag-note kayo, magkaroon kayo ng mga kulay-kulay. Sa lahat ng pages, dapat mapuntahan nyo. Mahalaga sa Diyos na ang hawak natin ay Bible. Kung laging hawak ang Bible at alam mo na ang Bible, pangahawakan mo na rin ang pangako ng Diyos. Bakit wala kayong pinangahawakan na pangako ng Diyos sa araw ng pagsubok? Dahil wala kayong alam sa salita ng Diyos. Alam nyo, problems, yung mga sakit na yan, challenges sa Christian life, mananatili yan. Ibubombard nila tayo. Pero ano po yung mahalaga? If in the midst of your problem and difficulties, suffering, persecution, ay mayroon kang hawak na pangako ng Diyos, hindi ka madadapa. What is our problem? Wala kayong mapanghawakan. Bakit hindi mo alam? Kaya dapat tayo ay nangahawakan sa salita ng buhay. Tingnan natin, Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, verse 16. Philippians chapter 2, verse 16. Napakaganda ng talata, na nanghahawakan sa salita ng buhay, upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Sana magkaroon ang bawat pusong naririto ngayon, na magkaroon siya ng sariling Bible na kanyang hawak lagi, binabasa, nire-reflect, minimeditate. Ito po ang kamay, ito po ang bunga ng mga kamay na hinahanap ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, ipinapako ko na ang kamay ko para sa iyo. Nabutas na, dumaloy na ang dugo. And now you have the power in your hands to hold your Bible. Read it. Isa buhay ito. Kamay ni Jesus ang napako para sa akin. Sabi nga, yung kamay niya nabutas, tayo po. Dapat ang kamay na ito, gaya ng kamay ng Panginoon, maipako rin sa Bible. At ito po dapat ang lagi nating binabasa. Ano po ang problema? Minsan hindi kayo nakakapag-church. Bakit kayo umaalis sa church? Because kung may problema na, nadarang na kayo, napanghinaan na kayo, kasi wala kayong kinakapitan. Worst case, sinong kinapitan mo? Tao. Hindi yung salita ng Diyos. Para manatili kayo hanggang sa huli, hawakan nyo lagi ang Bible nyo, basahin nyo. Ito ay fruit ng hands po natin. Ano pa? Ang mga kamay na ito na dating paralisado, pinagaling ng Diyos, ito po dapat ay tumitiklop sa mga prayers po natin. Awit 88, verse 9.
Tignan natin, Awit 88 verse 9. Psalm 88 verse 9. Babasahin ko po. Dahil sa kalungkutan ay lumabo ang mga mata ko. Mariiyak siya ng iyak na. Sobrang dami ng lungkot. O Panginoon, araw-araw ay tumatawag ako sa iyo. Aking iniabot sa iyo ang mga kamay ko. Ano po yung kamay na gustong abutin ng Diyos? Kamay na nagpipray. Tanong ko, how much do you pray? How many times a day do you pray? What's the content of our prayer? Napakahalaga nito sa harap ng Diyos. Bagaman malungkot, maraming hirap, meron pong power ang faith and prayer. Tandaan niyo po ito. Kung walang faith and prayer, wag na kayong mag-expect na kikilos pa ang Diyos sa inyong buhay. And that's why we must have this faith, because we have faith. We believe in the power of God. We draw it sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Mayroon pong tubig dito, but I can draw it sa pamamagitan ng basong ito. I can drink the water. Sarap. May power ang Diyos. Paano? You draw it. Kunin nyo ito sa pamamagitan ng inyong prayer. Mahalaga po ito. Dapat minomonitor nyo ang prayer nyo kung nasagot na o hindi pa. Minsan nagpipray kayo, wala na. Dapat minomonitor nyo. Ito bang prayer na ito na sunod na? Check. Nasunod na? Check. Salamat. And you can see, powerful talaga ang Diyos. My dear brothers and sisters, ulitin ko, hands which hold the Bible, hands nagtitiklo para manalangin, fruit ng mga kamay po yan. Ano pa? Kailangan din po nating magsipag at magtrabaho, mag-aral bilang mga Kristiyano. Tignan natin, Nehemiah chapter 4. Nehemiah chapter 4, verse 17. Lumang tipan po yan, Nehemiah, Kapitulo 4, versikulo 17. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Na gumagawa sa pader, yaong mga nagpapasan ay pinagpapasan sa paraan, ang bawat isa ay gumagawa sa pamamagitan ng isang kamay, habang ang isa na may hawak na sandata. During the time of Prophet Nehemiah, si Nehemiah, bumalik po ang mga Israelita sa Israel para itayo yung walls of Jerusalem. Nagkaroon po sila ng first, second, and third return. First return, building of the temple, led by Zerubbabel. Pangalawang punta po nila doon, itinuro po ni Ezra yung mga kautusan. Bakit? Marami sa second generation ng mga captivity, wala na silang alam sa words of God. Pangatlong pagbalik, eto po, si Nehemiah, ginawa nila yun pong walls of Jerusalem. Habang sila po ay gumagawa ng walls, maraming kalaban. Kayong isang kamay gumagawa, yung isang kamay nakikipaglaban. Ano po ito? Kristiyano na tayo. Dapat, kung ikaw po ay tatay, okay ka sa Christian life, pero nagtatrabaho ka rin. Mga estudyante, dapat nasa church kayo, very active. Pag-uwi sa bahay, naglalaba ka rin. Naguhugas ka ng pinggan, nag-aaral kang mabuti. Kapag masigasig lang kayo dito, sabay sa bahay, hayahay ka, may problema tayo. Masipag ka sa Christian life, hindi ka nagtatrabaho, may problema tayo. Dapat yung kamay na ito, dalawa. Kamay para sa Christian life, nakikipaglaban sa pagliligtas ng kaluluwa, and at the same time, for your personal life, physical life, magtrabaho, mag-aral. Umaasa po ako na ganito ang mga members. Minsan kasi pagbago, or kapag hindi alam, kaya na, kahit wala akong trabaho, basta nasa church ako, anong kakainin mo? Kasalanan ito ng gobyerno. No. Dapat masisipag po tayo. Tinuturo po namin ito. Mga young adult, dapat may mag-graduate naman ditong maging doktor, abogado, engineer. Masipag kayo sa church, dapat masipag din kayo sa inyong pag-aaral. Napakasakit bilang pastor. Magpupunta ako sa bahay ninyo,
Sabi ng tatay at nanay mo, napaka-busy niyan sa inyo, pastor, dito napakatamad. Ako po napapahiya. Hindi maganda. Kaya ano pong tinuturo namin? May Christian life tayo pero dapat masipag. Yan po yung napakagandang kamay. We work for the gospel and at the same time, we work para may resources tayo at maipahayo natin ang Ebanghelyo. Work hard. Study hard. Kapag ganon, time will come, magkakaroon tayo ng mafi-finance natin ang pangangaral ng Ebanghelyo kahit saan. Kaya yan po yung inaasahan pa ng Diyos na work of your hands. Ano pa? Mga kamay na umaalalay sa mga mahihina pa sa pananampalataya. Unang Tesalonica, tingnan po natin. Unang Tesalonica, chapter 5, verse 14. Unang Tesalonica, chapter 5, verse 14. Babasahin ko po. Mga kapatid, aming isinasamo sa inyo na inyong pangaralan ang mga tamad, palakasin ang mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina at maging matiisin kayo sa lahat. May tanong po ako, yung bata na nagsisimulang maglakad, inaalalayan o hindi? Inaalalayan. Pag bata, pag pumunta sa mall, hinahawakan mo ba kamay niya o bahala ka na, sabi mo? Hawak mo ang kanyang kamay. Ano ito? Sa church mayroon pa pong mga baby Christians. Kaya makikiusap ako sa mga matagal na sa church, dapat may kamay tayong umaalalay sa kanila. Di pa nila alam magbuklan ng Bible, tabihan nyo po sila. Ipakita nyo dito po yan. Ang problema, saan na yun? Di mo mahanap siya, nahanap niya. And that's why kaya dapat marunong tayo. Tinatabihan nyo yung newcomer, yung bago, i-share ang Bible. Turuan siya dito sa church, ay dito yung CR. Inaalalayan, ito yung main hall natin. Dito sa main hall, dito tayo makikinig ng salita ng Diyos. Kaya huwag kang magdala ng mga pagkain. Kasi hindi nila alam. Naintindihan po, we uphold, we teach yung mga bago. Yan po yung kamay na gusto ng Diyos. Sa ating church car, ikaw na lang mauna. Ikaw na lang. Kasi bago siya. Then, ikaw na lang yung susunod. Dapat hinahawakan natin sila. Bakit kung hindi, mawawala sila sa church. Hindi sila magpapatuloy. Kung walang pamasahe, tulungan natin sila na makarating dito. Kung hirap na hirap sila, kung pwede nga puntahan sa bahay, halika, Sunday sermon ngayon. Ganun po dapat ang pag-aalalay kasi nga, bata pa yan. You cannot expect anything mula po sa kasisimula pa lang because simply marami pa siyang hindi alam. Pero pag naalalayan natin at nag-grow yan, yan po ay makakatulong sa church. One brother or sister na inalagaan yung mabuti, pwede niyang ma-evangelize ang buong barangay po nila. Ganun ka-powerful ang gospel. But sometimes, they cannot continue. Bakit? Walang pumapansin. Walang umaalalay. Kaya yung hands natin dapat, we uphold them. Inaalalayan natin sila. At kung nagkamali sila, huwag niyong banatan kaagad. Alalayan, mali yan. Turuan natin slowly. And then mararamdaman nila ang pagmamahal natin sa kanila. Naintindihan po. We must uphold, alalayan natin, ito po yung magagandang kamay. Pangapat, tingnan natin Roma chapter 15, verse 26 to 28. 5 po ito lahat, kaya pang-apat na po tayo. Romans chapter 15, verse 26 to 28. Sapagkat minabuti ng Macedonia at ng Akaya na gumawa ng isang ambagan laan sa mga dukha sa mga banal sa Jerusalem, na nasa Jerusalem. Ito'y kalugod-lugod sa kanila at sila ay may utang na loob sa kanila sapagkat kung ang mga hintil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na espiritual, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga iyon sa mga bagay na ayon sa laman. Kapag nagampanan ko na ito, at aking maibigay na sa kanila ang nalikom, magdaraan ako sa inyo patungong Espanya. Pang-apat, mahalaga po ito, fruits of offering. Doon po sa ating binasa, nagkaroon ng problema sa Jerusalem Church. Naghirap sila. Kaya tumulong ang mga kapatiran. Nag-ambagan po sila para matulungan ng Jerusalem Church. Mahalaga po,
ang isang bunga na hinahanap ng Diyos sa atin, mayroon na tayong kusa na maghandog sa Diyos. Ano ito? Sakop nito ang ating tithes and offering. Bunga po yan na hinahanap ng Diyos sa bawat isa. Kaya mag-participate po tayo. Kailangan po natin na may yung kamay natin, nagpapagod tayo, pero alam nating lahat ay galing sa Diyos. Pinagpapala niya ang lahat ng hawakan ng ating kamay. As an expression of gratitude, we give offering. Nagbibigay tayo ng ating tithes. Natural po ito. Bunga po ito. Kung walang ganon, walang bunga. Para maintindihan nyo, bakit mahalaga? Sa rule ng nature, kapag nagasik ka po, even if you nagasik ka ng isang butil, kapag tumubo ito, what will happen? Sobrang dami sa isang bunga, napakaraming binhi. Tama mali? Isa lang ang hinasik mo, papalitan ng Diyos ng napakaraming binhi sa loob. Pag nag-offer ka, papalitan ng Diyos ng napakaraming binhi po yan. Naintindihan po ninyo? Ito ay nasa nature. Kapag naghahasik tayo, naghasik ka ng 10 piso, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, papalitan po yan ng Diyos. Ganyan lagi pag naghahasik kayo, di ba? Sa isang binhi, dumami sa bunga. Naintindihan po ninyo? Kaya, fruits of our offering. Nagambaga ng mga kapatiran noon dahil hirap na hirap ang mga taga-Jerusalem Church. Mga kapatid, personally, naranasan ko po ito, itong fruit of offering na ito. 7 years ago, na-assign po ako sa Recto Church. Nasunog po yung church building. Nagambaga ng mga kapatiran. Para mayroon po kaming mabili ng upuan, ng projector, ng speaker. Kung wala silang fruit of offering, how can I restart with the Recto Church? I was able to restart together with the brothers and sisters. Bakit? May mga nagpadala ng kanilang offering para makatayo uli kami. Literally, nasunog lahat, wala kaming gamit. And yet, nabigyan ako ng encouragement. May isang estudyante, nasa military service, tumawag sa akin. Magbibigay ako. Wala po siyang trabaho, allowance lang niya. Binigay niya sa akin para makabili po ako ng microphone. Ang puso ko masayang masaya. Fruit of offering. Pasensya po sinasabi because I didn't have the time to say thank you. Ngayon po ako magpapasalamat. Maraming salamat sa inyo. God knows, yung fruit of offering nyo, nagbigay sa Manila Recto, naging Manila City, ng malaking kagalakan. Ito ang hinahanap ng Diyos. Kung may isang part ng katawan na nanghihina, tinutulungan siya ng ibang part. Diba? Pag may nasaktan, kawawa ka naman. Naranasan ko po yan sa church. Naranasan ko yung comfort and care ng mga brothers and sisters because of their fruit of offering. We have so many church cars. Fruit of offering yan ng mga Korean brethren. We can function as a church. We have retreat center. We have Manila Center Church because may mga fruit of offering ang mga kapatiran na hindi natin alam. Imagine, kung lahat po ng Manila Center Church ay magkakaroon din ng fruit of offering, we can do many things. Marami tayong mai-evangelize. Sana i-practice po natin ito. I-practice natin ang bunga ng ating offering. Bakit? Actually, binigay ng Diyos yun sa'yo. Ang kalakasan mo, ang talino mo, lahat ng meron tayo, sa Diyos naman nanggaling. Tama po? And that's why, as a sign of gratitude, nagbibigay tayo ng fruit of offering. Tingnan natin, Kawikaan. Proverbs, galing ito sa matalinong taong si King Solomon. Ito ay wisdom. Sundin natin. Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10. Ang ganda po ng verse 9, parangalan mo ang Panginoon. Wow! Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Pangawakan niyo po ang salita ng Diyos. Pag pinaparangalan natin siya,
Gamit ang ating kayamanan, pupunuin pa raw niya ng sagana ang mga imbakan, aapawan ng bagong alak ang mga sisidlan. Ito lang, panghawakan natin. Fruit of offering, natural yan. Kasi ito rin po yung pangako ng Diyos. Kapag nagasik ka ng isang binhi, tutubo, mamumunga, sobrang daming binhi ang babalik sa'yo. I grew up in the province. Sa isang butil po ng binhi ng bigas, ipupunla yun. At kapag naitanim, ang dami pong magiging butil ng bigas. Ganun po ang law ng Diyos. Kapag pinarangalan nyo ng fruit ng inyong offering ang Diyos, ibabalik niya ito 30 folds, 60 folds, 100 folds. Maniwala kayo sa words of God. Panghuli po, Romans chapter 1. Panghuli, Romans chapter 1 verse 13. Roma 1:13. Ito po yung panghuli, panglimang bunga na hinahanap ng Diyos sa atin. Verse 13, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nais kong malaman ninyo mga kapatid, na madalas kong binalak na makapunta sa inyo. Subalit hanggang ngayon ako'y nahahadlangan, upang magkaroon din naman ako ng bunga sa inyo, gayon din naman sa iba pang mga hintil. Ano po yung panglima? Fruits of evangelism. Kaya po, ang church natin, laging nag-i-evangelize. Fruits of evangelism. Ano ito? Ito yung mga naliligtas dahil sa ating mga sakripisyo. Ano ba talaga ang susi para makapag-evangelize tayo? Simple lang. John 12:24. Alam kong alam nyo. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa, ngunit kung ito ay mamamatay, ay magbubunga ng marami. Binigyan tayo ng halimbawa. Ang butil ng trigong ito ay si Jesus Christ. Namatay siya para sa atin. As a result ng kanyang sakripisyo sa krus, tayo ang naging mga bunga. Kaya paano tayo magkakaroon ng fruits of evangelism? We must sacrifice. May tanong po ako, ano na po ang naisakripisyo mo para sa Diyos? Kung magsasakripisyo tayong lahat, magkakaroon tayo ng fruits of evangelism. Sa langit, malalaman natin kung sino po ang nagpagal at nagsakripisyo para sa ating kaligtasan. Ako po may nag-sacrifice para sa kaligtasan ko kasi sobrang tigas din po ng ulo ko. May umiyak, sinundo ako, pinakain ako ng masasarap na pagkain, para lamang ako maka-attend ng Bible seminar, hindi sila tumigil. Nung naligtas po ako, tinulungan po nila akong makapag-abide sa church. Anong sabi nila? You must be established. Alam niyo, sabi pa nila noon, bagong-bago ako, maybe God will help you. And maybe God will use you. Dahil sa sakripisyo po nila, yes, sa mumunting paraan, nagagamit tayo ng Diyos para sa Ibanghelo. Bakit? May nagsakripisyo. Kung walang sakripisyo, walang bunga. Kaya para magkaroon po tayo ng fruits of evangelism, ano po yung hiling ko sa inyong lahat? Dapat magkaroon tayo ng sakripisyo. Kanya-kanyang sakripisyo. Sa mga Bible seminar, kanya-kanya tayong sakripisyo. Sa sakripisyo natin, minsan umiiyak na tayo. Si Jesus Christ, ano ang sakripisyo niya? Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ano naman ang sakripisyo natin? Ibigay niyo ang inyong oras. Ibigay niyo ang inyong effort. Mag-offering tayo. Para sunod-sunod ang sakripisyo, kapag ganon, dun kikilos ang Diyos. Signan niyo po itong binhing ito. Feeling po niya, malungkot siya. Hinasik po siya, madilim, nag-iisa ako. Sabi niya. Pero later on, bigla, tumubo. Bigla, nag-mature, nagkabunga. Dapat, gaya ni Jesus Christ, malibang ang isang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Subalit kung mamatay, ito'y magbubunga ng marami. Yes po. Tayo rin, kailangan tayong mapunta dito. Kailangan, bumagsak po tayo dito, sakripisyo, pero tutubo po yan at magkakaroon ng maraming bunga. Brothers and sisters, we need to sacrifice. Okay? Dapat bawat isa sa atin magsakripisyo. Kapag ganon, aanihin ng Diyos ang maraming bunga sa atin. Kaya ngayong araw na pag-aaralan po natin dito sa John 15, verse 7 and 8, dalawang bagay. Paano ba magbunga? Dapat ligtas ka na. Pangalawa, mag-abide lang kayo sa church
Pangatlo, sundin nyo ang salita ng Diyos sa buhay nyo. And then, pangalawa, ano ba yung bungang ito? Ito po yung 5 yan. Fruits of the Spirit, fruits of lips, fruits of hand, fruits of offering, at fruits of evangelism. Kapag lumalabas yan, anong sabi ng Bible? Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo magbunga ng marami at magiging mga alagad ko. Sa tingin ko, kapag lalabas po yan lahat sa atin, napapasaya natin ang Diyos. Mga kapatid, sana may puso naman kayong pasayahin naman siya. Hindi lang yung kayo lagi yung masaya. Sana magkaroon tayo ng desire na pasayahin naman siya. Nabigyan naman siya ng kaluwalhatian. Huwag lang lagi tayo. Huwag lang hingi. Isipin din natin ang puso ng Diyos sana. Isipin nyo rin mapasaya nyo siya. Naintindihan nyo po? Gusto nyo bang sumaya ang Diyos? Kailangan po natin ang fruits of our Christian life. Ang pinakamahalaga dito, dahil sa fruits na ito, diyan nakukonfirm kung talagang ligtas ka na ba o hindi. You will know them by their fruits. Kaya dapat may mga bunga po tayo. I hope you learned something today. Pagkatapos po, isabuhay po natin para ang power ng salita ng Diyos ay magkaroong power sa ating buhay. Marami pong salamat. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Salamat sa masaganang salita ng Diyos. Salamat sa pagtuturo niyo po sa amin. Salamat sa pagkakataon na narito po kami, mapakinggan ang salita ng Diyos, maaliwang aming puso. Hiling ko pag-uwi ng bawat isa sa amin, may isabuhay po ito upang makita ito ng mga tao sa labas at magkaroon din po sila ng pagnanais na gumaya sa amin, maligtas, lumago sa church at magkaroon ng maraming bunga. Nawa Panginoon, nabibigyan ka po namin ng mga kasiyahan at kaluwalhatian sa pamamagitan ng bunga ng aming buhay Kristyano. Alam po namin na imposible ito kung wala kayo, kaya ang lahat ay pinagkakatiwala po lagi namin sa inyong makapangyarihang mga kamay. Sa mga susunod pang gawain sa araw na ito, hiling ko po na gabayan niyo po ito from the beginning to the end. Muli Panginoon, maraming salamat na nabibigyan po kami ng pagkakataong mahalin po kayo, paglingkuran kayo, at magamit bilang instrumento para sa iglesia at para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ang papuri, kaluwalhatian ay ibabalik uli namin sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen.